Alam mo ba, na si Bellerophon ay isang bayani sa mitolohiyang Griego? Siya ay anak ni Poseidon at Eurynomé, at lumaki sa poder ng kanyang ama-amahan na si Glaucus. Kilala siya sa kanyang kahusayan sa pagpapaamo at pagsakay sa kabayong Pegasus, sa kanyang tagumpay laban sa nakakatakot na halimaw na Chimera, at sa kanyang pagkapanalo laban sa mga Amazonas sa labanan. Bago nangyari ang mga tagumpay niya sa mga labanan ay, nagpatulong siya kay Polyaedos, isang future teller. Ayon sa mga tagubilin ni Polyaedos, ay kailangan niyang matulog sa isang templo ni Athena, at agad din niya itong ginawa. Natulog si Bellerophon sa isang templo ni Athena, at sa kanyang panaginip ay inalok siya ni Athena ng isang mahiwagang ginitoang bridle. Sa tulong ng isang gintong bridle na ibinigay sa kanya ni Athena sa isang panaginip, nagawa ni Bellerophon na mahuli at mapaamo ang kabayong si Pegasus. Ang kabayong Pegasus sa mitolohiyang Griego ay nagmula sa dugo ng Gorgon na si Medusa matapos siyang mapugutan ng ulo ng bayani na si Perseus. Kaya sa mitolohiyang Griego ay hindi lamang si Perseus ang nakagamit kay Pegasus. Ginamit din ito ni Bellerophon sa kanyang mga laban, tulad na lang ng pakikipagbuno niya sa isang Chimera. Ang pagpatay ni Bellerophon sa Chimera ay isang kamangha-manghang kwento sa mitolohiyang Griego. Upang mapatay ang Chimera, ginamit ni Bellerophon ang isang malaking sibat na sa dulo ay may bakal. Nang sumabak si Bellerophon sa laban, lumipad siya gamit ang kanyang kabayong Pegasus. Sa pamamagitan ng paglipad, siya ay nakakuha ng mataas na posisyon at malaking advantage laban sa Chimera. Nang malapit na siya sa Chimera, sinaksak ni Bellerophon ang leon sa ulo ng halimaw gamit ang kanyang sibat na may bakal. Ang bakal na dulo ng sibat ay nagdulot ng malaking pinsala sa ulo ng leon ng Chimera. Pagkatapos ng unang atake, nagpatuloy si Bellerophon sa kanyang laban. Sinunog niya ang katawan ng kambing ng Chimera gamit ang apoy. Ang apoy na sumiklab mula sa katawan ng kambing ay nagdulot ng pinsala at sa wakas ay napatay ang Chimera. Sa pamamagitan ng kanyang tapang, talino, at tulong ng mga Diyos, si Bellerophon ay nagtagumpay na magawa na mapatay ang nakakatakot na Chimera. Ang hari ng Lycia ay nagkaroon ng paghanga sa tagumpay ni Bellerophon laban sa Chimera at sa kanyang iba pang mga pakikipaglaban. Upang patunayan ang kanyang tapang at kakayahan, hiniling ng hari kay Bellerophon na labanan ang mga Amazona. Ang laban sa mga Amazona ay itinuring na isang malaking pagsubok para kay Bellerophon. Ang mga Amazona ay matatapang at magagaling sa pakikidigma, kaya't kinakailangan niyang gamitin ang kanyang talino, tapang, at kahusayan sa pakikipaglaban upang malampasan ang kanilang mga kakayahan. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng hamon na ito, ipinakita ni Bellerophon ang kanyang katapangan at husay sa labanan, na nagpatunay sa kanyang reputasyon bilang isang bayani sa mitolohiyang Griego. Sa kwento ng mitolohiyang Griego, hindi gaanong detalyado ang paglalarawan kung paano ipinakita ni Bellerophon ang kanyang talino sa laban sa mga Amazona. Gayunpaman, bilang isang bayani, inaasahan na nagamit niya ang kanyang talino at kahusayan sa pakikipaglaban upang malampasan ang mga kakayahan ng mga Amazona. Maaaring ipinakita ni Bellerophon ang kanyang talino sa pamamagitan ng paggamit ng mga estratehiya at taktika sa labanan. Maaaring siya ay nagkaroon ng kaalaman sa mga galaw ng mga Amazona at ginamit ito upang matukoy ang kanilang mga kahinaan at makuha ang mga pagkakataon na magbigay ng malalim na saksak o tama. Bilang isang magaling na mandirigma, maaaring nagamit ni Bellerophon ang kanyang talino sa pagpaplano ng mga aksyon at paggamit ng mga armas at kagamitan ng wasto. Maaaring nagamit niya ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban upang magamit ang tamang teknik at estilo ng pag-atake at depensa laban sa mga Amazona. Ang kanyang talino sa pakikipaglaban ay maaaring nagbigay sa kanya ng malaking kahalagahan sa laban at nagtulong sa kanya na mapanatili ang kanyang tagumpay at malampasan ang mga kalaban. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang mga kwentong mitolohiya ay maaaring magkaiba-iba depende sa bersyon at interpretasyon ng mga sumulat. Kaya't ang eksaktong mga detalye ng pagpapakita ng talino ni Bellerophon sa laban sa mga Amazona ay maaaring magkaiba-iba sa iba't ibang mga bersyon ng kwento. Pagkatapos ng mga tagumpay, nagkaroon ng mga pangyayari sa buhay ni Bellerophon. Una, dahil sa kanyang tagumpay sa labanan, ay naging sikat at kinilala si Bellerophon bilang isang bayani sa mitolohiyang Griego. Ipinagmalaki siya ng mga tao at ginantimpalaan ng mga karangalan at mga regalong ginto. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, naging labis ang kanyang pagmamalaki at kasiguruhan sa sarili.
Nagkaroon siya ng ambisyon na maging katulad ng mga Diyos at sumakay patungo sa Olympus gamit ang kanyang kabayong Pegasus. Subalit, hindi nagustuhan ng mga Diyos ang kanyang kasiguruhan at pagmamalaki. Bilang parusa, sinugo nila siya sa isang malayong lugar at pinagdaanan niya ang maraming pagsubok at kagipitan. Sa ilang bersyon ng kwento, sinabi rin na si Bellerophon ay nahulog mula sa likod ng kanyang kabayong Pegasus matapos subukan niyang sumakay patungo sa langit. Ito ang nagresulta sa kanyang pagkapinsala at pagkakabaliw. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng isang aral na hindi dapat maging labis ang kasiguruhan sa sarili at ambisyon. Kahit gaano man kalakas at matagumpay tayo, kailangan pa rin nating manatiling humahanga at respetuhin ang hangganan ng mga Diyos.